mga kapamilya na imbagal daw kinyayo, matagal-tagal nga din akong hindi nakapag-vlog dahil maraming ang ganap sa aking buhay. Meron kasi kaming kailangang lakarin, tapos takbuhin, tapos gapangin, charot. Inaamag na nga itong mga video dito sa aking gallery, kaya naman ginawan ko na ito ng vlog. Kaya naman samahan niyo ako hanggang dulo. Kung maalala niyo nga mga kapamilya ay may mga tinanim nga kung konting paranim na gulay nga lang dito sa amin. So ipapakita ko sa inyo kung ano na ba ang kanilang kalagayan or update lang ba, Cash J. Itong tanim ko nga ay kailangan nga ito ng stick. So ayan, kumuha nga ako nitong runo na tawag nila at nilagyan ko nga itong mga pananim dahil ito nga ay gumagapa. Tulad na lamang nitong palang, tapos may sitaw din. Nilagyan ko na rin ng stick yung kamatis dahil tumatangkad nga ito at kailangan ng support lalo na at mabigat nga ang kanilang mga bunga kapag nagkaroon ng bunga. Pagkalagay ko nga nitong mga stick, nililinasan ko na rin kaunti dahil lalagyan ko nga ito ng abono para naman lumaki-laki at mas maging healthy pa itong ating pananim. Kung maalala nyo nga ay grabe nga yung ginawa ng mga manok dito sa aking pananim na kamatis at ilan na nga lang ang natira at ayun nga ay nireplant ko nga dito at thankful naman dahil hindi na nga nila ito kinakain at lumaki-laki na nga rin sila. May ilan nga din akong mga tinanim noon dito na hindi na nga nabuhay dahil nga kinakain ng mga manok. Yun nga lang din ang problema kapag marami na nga ang manok, nagiging peste din. Speaking sa alaga namin manok, kung maalala nyo nga ay diba gumawa nga kami ng kulungan ng manok at susubukan nga namin mag-alaga ng native. At syempre bebenta natin dito dahil may puhunan. Ang nangyari nga ay pinakawalan din namin sila. Kapag nakakulong pa lang native ay hindi nga sila ganong lumalaki. Kaya naisipan namin silang pakawalan. At isa naman sa naging problema ng pinakawalan namin sila ay marami nga ang nagkasakit at namatay. As in meron pa yung halos isang araw ay bigla na lang silang natutumba or nahuhulog sa puno. At ang sakit talaga sa loob dahil nga inalagaan namin sila. At syempre nagpuhunan din tayo dyan. Pero ayos lang yung mga natira ngayon na malalakas na ay sila nga yung paisa-isa naming binebenta. So balik na nga tayo sa aking mga pananim. Pagkatas ko pala itong abunuhan at lagyan ng stick ay sprayan ko na rin pala ito para hindi ito ma-insekto or mapeste. Pagdating naman sa nilalagay kong abono at saka ini-spray ko ay syempre tinatanong ko or kinukonsulta ko muna kay Papang dahil wala nga akong alam dito. Bobo lang bakas Jay, di joke lang. Grabe naman. Hindi ko lang talaga forte dahil hindi ko talaga matandaan kung ano yung mga pangalan, kung anong gamit. Si Papang lang talaga yung magaling dyan kaya siya talaga ang tinatanong ko. Isa nga rin pala sa pananim ko naghihingalo na itong onion leeks. Doon napalaki ko naman ito noon pero nung nireplant ko nga at maliliit na nga ulit ang tubo ay pinagkakakain nga ng mga manok. Kaya nang sinubukan ko ulit hukayin at nireplant ko nga ito baka sakaling may mabuhay pa. Simula talaga noon na nagsimula ako magtanim, ang una ko palang mga pananim ay yung mga halaman na RRT dito sa bahay, yung mga bulaklak, kasjay, ay ang kalaban ko talaga ay mga manok. Sa totoo lang ay mga manok talaga mortal kong kaaway dahil nga lagi nilang sinisira ang aking mga pananim imbis na gumanda ang bahay ay wala. Isa nga sa naging inspirasyon ko kung bakit nahilig ako ngayon magtanim ng sama ng loob. Charot. I mean magtanim-tanim ay yung apong namin o yung mama ng aking lola dahil napakaganda nga ng kanyang tahanan noon. Hindi man kagandahan yung bahay pero yung labas ay punong-puno nga ng mga pananim at kumaganda nga ito sa aming paningin. Ngayon naman ay sinimulan ko na rin mag-start. What? Ano daw? I mean itry na magtanim ng mga gulay. So numpisahan ko to dahil na rin sa lifestyle na rin siguro dito sa amin dahil ang pangunahing pamumuhay ay ang pagtatanim. At kadalasan talagang tinatanong nila na pangbenta ay mga gulay-gulay. Pero itong akin ay pang ulam-ulam lang ba dahil kung minsan ay mahal din talaga ang presyo nito sa palengke. Ito na pala ang itsura ng ating pananim. So yung sitaw marami na nga itong bunga. Kulang lang yan ng abono dahil naubusan kami. Yung kamatis nag-umpisa na rin itong mamunga. Yung pananim ko namang kalabasa ay puro bulaklak pa lang. Doon nakuha na naman namin ito ng pang-ulam. Yung okra naman ay maliliit na rin itong bunga. Samantalang yung palang ay wala pa nga itong bulaklak. Kaunti lang itong mga ito pero malaking tulong na rin para makasurvive sa buhay. Ganun. So hanggang dito na lang mga pamilya. Salamat na rin sa kakabinoyam. God bless.